Oy! Mga minamahal, ano po ito? Naku po, aray ko. Kung si malupiton pa. Hindi tayo sa gumagawa ng mali siya, mga minamahal, no? Pero, alam nyo naman ata yung ibig sabihin ng a picture, paint 1,000 words. Tama ba? Yung nababasa kong mga quotation. Now, anyway, sige. Yung mga pagmumuka kasi ng mga nandyan, sa litrato na yan, mga minamahal, ang iba ay sabit po. Yes, mga engineer na sabit. Dito nga po sa flood control project. At hindi lang dyan, pati na din po sa mga ghost flood control project. Yung binigyan ng papers na complete daw, lahat-lahat. May resibo, pero tangina ni Bunuan, di man lang pinuntahan, no? Kung totoo or eme-eme or guni-guni lang yung mga isinambit na mga work papers na yan. But anyway, sige. Nag-submit na kompleto, nag-submit na ox na, no probs na. Pero nung binisita po ng ating presidente, abay, manlulumo ka. Dahil kahit ni isang sementong nakatirik, wala. So ngayon, sa mga hindi nakakaalam, kasama po ng engineer ng flood control, ito nga pong kapatid, utol, ni Senator Joel Villanueva, na nagbabanding-banding. Oy, walang ibig sabihin yan pero syempre, dahil nga po sa isyong lumulobo ngayon, mag-private account na lang muna kayo. Baka mamaya makita pa itong si Joel Villanueva na kasama ng mga contractor. Mag-private account muna kayo. Diba? So ngayon, mga minamahal, basahin natin tong balitang to. Aray ko. Sabi dito, scoop, lumabas sa social media ang larawan ng kapatid ni Senator Joel Villanueva habang kasama ang dating district engineer ng Department of Public Works and Highways or DPWH na tinutukoy ni Senator Panfilo Lacson sa privilege speech na sangkot sa mga maanomalyang flood control project sa Bulacan. Ang angas. May nag-comment pa nga dito, man of God or man of steel. O, kasi diba si Joel daw is the Lord. Which one are you, Mr. Senator from Bulacan? Oh, may nag-comment pa nga. Senator Joel Villanueva, your explanation is badly needed. It might be a coincidence, but you got a big chunk on the 142 billion insertion of the National 2025 budget. Sabi pa ng isa, kaya pala unang-unang nagpapahayag ng manifestation matapos ang privilege speech, exposed ni Senator Lacson, mukhang defensive. Kasi mga minamahal, yung speech na ginawa ni Joel Villanueva, may akong papanood sa inyo. I don't know kung nandito pa tong speech ni Joel Villanueva, pero matatawa ka na lang Kasi masyado siyang defensive. Yes, totoo yun. Eto, panoodin natin, Tingnan nyo kung paano siya ka-defensive. I asked if there was one time in my life, naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede nyo po bang sabihin lang? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. RD Tolentino? Yeah, same as Secretary said. Thank you. Ever since we have met and we talk about flood control programs, I always ask you, Secretary, I always ask you, RD, what do we do? How can we help? Just a very brief interjection. Okay. In reaction to Senator Joel, I'd also like to add that during my time also, I would also like to make the same statement as Secretary that Senator Joel never approached me for anything like that. So I just like that. I'll add that to the record that even when I was DPW.
Ay, pinagtanggol pa ng kapwa niya balasubas. Okay. Sige. Kasi defensive siya eh. Let me clear this, mga minamahal. Sinong tangang senador or sinong bobong congressman or ob-ob na mayor, na yorme, ang pupunta rerekta dito sa Department of Public Works and Highways na bubulungan niya, oy pre, itong kunin mong kontraktor. Pre, ito yung kunin mong engineer. Bobo! Hindi ganon kumikilos yung korupsyon. Layer by layer yan. Mga minamahal, kahit gaano pa man kadaming tao, basta hindi makakapag-iwan ng trace, syempre doon ka na lang sa plano, walang maiiwan na trace. Gets ninyo, mga minamahal? Kaya wag mo kaming ginagawang parang pinanganak kahapon, Senator Joel Villanueva. Hindi kami pinanganak kahapon. Naguhugas kamay ka lamang. Paano ba naman kasi? Binuking eh. Ni Senator Panfilo Lacson. O, tingnan nyo tong sinabi ni Panfilo Lacson. Mga minamahal. Eto, panood ko sa inyo ha. Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagkat ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng 100 milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Oy! Oy! Kaya naman pala mga minamahal, naging ghost flood control projects yung flood control sa Bulacan dahil merong isang engineer ng flood control na talagang addictus benedictus dito nga po sa casino. Okay, basahin natin tong balitang to, mga minamahal. Sakit nila sa ulo, no? Nakikita to ninyo? Yan. District Engineers Casino Addiction Spawns Ghost Project. Kaya pala ghost. Kaya pala multo na ang kanyang mga proyekto dahil natalo sa casino. Pre, bad shot na yon. A former district engineer, or DE, is one of the sites in Bulacan notorious for spearheading ghost project is said to be addicted to casinos and to have incurred massive gambling debt. Baon sa utang. Kaya, ang daming ghost project. Kaya hindi dapat, lang yan, tanggalin lang eh. Ikulong kung sino yan. One night alone, this ex-DE lost 150 million in sprawling casino somewhere in the southern part of Metro Manila. Naku po. Aray ko. Diba? Okay, play lang muna natin. May bumili sa akin ng sunscreen. Okay. Let's continue dito sa sinabi ni Panfilo Lacson. Nakakaloka. President, sa District Engineering Office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal, para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. For the most trusted source of... Sabihin yung pondo 100 million. Tapos hindi naman sila magkakapare-pares ng size, magkakapare-pares ng laki. As in wala, 'di ba? Tapos wala tayong makikita. Kinang-inang yawang 'yan. 'Di ba? Nakakaloka mga minamahal. Grabe no. Hindi ko talaga lubos mawari na ganito na yung mangyayari.
Itong si si Mark Villar, ganun din, tahimik lang. Tingnan niyo yung pinagawa niyang nag-collapse. 'Di ba? Mga substandard mga ginagamit ninyo. Uy, mahiya naman kayo sa mga balat ninyo, uy. Grabe. Oh, basahin natin tong balitang to. Okay. Sabi dito, bakit nawawala yung charger ba ni Mima? Oy, kaya hindi gumagana tong cellphone. Okay, alright. Di ba pinakita ko naman sa inyo yung larawan, mga minamahal? Dahil pinakita ko na sa inyo yung larawan, lumabas sa social media ang larawan ng kapatid ni Senator Joel Villanueva habang kasama ang dating district engineer ng Department of Public Works and Highways na tinutukoy ni Senator Panfilo Lacson sa privilege speech na sangkot ng mga anomalyang flood control project sa Bulacan. Wow, nag-Thanksgiving pa tong mga addictos benedictos na to, no? Ang kakapal ng mga muka, no? So, sabi dito, thank you so much po Mayor John Villanueva. Yan. Consel Jerome, Consela Joy Reyes, ABC. Ingay netong lalaking to. Nandun pa si Kagawad Jemmy D. Jesus, Coach Ogie Gumatay, Engineer District Henry C. Alcantara, for visiting Christina Restaurant. Si Bokeo Mayor Villanueva ay kapatid ni Senator Joel Villanueva. Sila ay mga anak ni Jesus is Lord or GIL leader ni Bro Eddie Villanueva. No? Nagsisimba ka pa naman, Senator Joel, no? Anak kayo ni Jesus is Lord, ni GIL. Tapos, nagnanakaw ka sa kaba ng bayan, allegedly. Uy, nakakahiya yun, ha? Nakakahiya naman yung Lord natin, magnanakaw, oh. Sa privilege speech ni Lacson noong Miyerkules, tinukoy niya na si Alcantara at ang pumalit sa kanyang si Bryce Hernandez ang sangkot sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Kaya saludo tayo dito kay Panfilo Lacson. Mr. President, sa engineering office na ito, sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal para sa taong 2024, mayroong 28 na proyekto na pare-parehong 72 million distinct. Ang inang yan, tapos hindi magkakapares ng laki, ang iba maliit. Diba? Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang probinsya ng Bulacan na aming may tuturing na pinaka-notorious pagdating sa anomalya base sa aming mga findings, dagdag pa niya. Pagkatapos ng talumpati ni Lacson, agad na tumayo si Senator Villanueva at sinabing matagal na niyang tinutuligsa ang mga kalokohan sa flood control project sa kanyang lalawigan. Mukha mo, matagal tinutuligsa. Tuligsain mo yung kapatid mo, yung engineer ninyo. Nakakapanlumo daw, nakakagalit at nakakakulo na dugo na maaari at makita right before our very eyes yung mga hindi ko kayang sabihin demonyong proyekto dahil sabi ni Senator Lacson guni-guni na hindi daw makita. Ewan ko sa'yo, Villanueva. Lakas ng amats mo. Wag mo kaming niloloko, hindi kami mga pinanganak kahapon, bro. Kayo, ano ang masasabi ninyo? Alright, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Alright, mga minamahal, ingat mga kababayan.